Malapit na nga kaming umuwi ng Pinas, so unti-unti na akong namimili ng mga papasalubong namin, tsaka yung mga favorite food ni Habi na budget friendly lang. Kaya pupunta tayo sa Tesco, yung pinakamalaking supermarket nila dito. Isingit ko lang din ulit itong lagi kong daladalang phone holder na napaka-useful sa vlog-vlogan ko. Kasi guys, eto vacuum suction siya na kahit saan pwede kong idikit sa kahoy, basta flat surface siya. Ito nga sa glass ng car, so makakapag-video-video ka ng ganyan yung angle niya. So, ang kagandahan pa, napakaliit lang niya, kaya affordable siya kahit saan mo siya ilagay. Pwedeng sa pocket mo at sa maliit mong bag. O, diba? Ang ganda niyan. May iba't ibang kulay yun, ha? So, ito na nga kami, nasa Tesco na kami. So, ang mamura dito. Tignan mo yung pie. £1.50. So, parang nasa mga 100 pesos lang, may ganyan. So, kumuha kami ng marami kasi for dinner na namin yan. Tapos, ito yung mga iuuwi ko pala ng Pilipinas. Yung mga sachet na pagkain namin ng ganyan. So, mga iba't ibang flavor. So, ito may £1.50 lang siya. Ay, 99p. Wala pang 75 pesos. Diba? Ang mura ng food dito actually. Tapos, ito si Habi, tuwang-tuwa siya dahil nga yung mga favorite food niya dito, nakikita niya na napakamura na nakikita niya doon sa SM na napakamahal. Hindi siya makabili, be. Ito yung lahat ng sinaping ko, £100. Pero ang daming choices niyan. So, ang dami ko na napamili na mga pasalubong or kaya mga pagkain namin. Magla-last 2-minute window shopping nga tayo dito sa England. Bali, nag-stay lang kami dito ng almost 2 weeks. So, papunta na kami ngayon ng Portugal. So, before that, ipapasyal ko ulit muna kayo dito sa market nila. Walang pagbabago. Once a week kasi nagkakaroon sila dito ng play market. Play market, yung nagdi-display sila ng mga paninda dito sa daanan. Ganon. Once a week lang yan. Tapos, alam nyo ba na napansin ko lang, mostly ng mga seller dito, mga Indian. Oo, mostly talaga na nakikita ko. Konti lang na nakita ko ng mga talaga na mga foreigner o yung British talaga na na seller dito. Mostly talaga England. Tapos nakita ko nga to dahil summer nga dito. Ito yung mga naka-display na bonggang-bongga rin sa Pilipinas dahil hot weather doon, 'di ba? Ang cute noon. Kaya lang ay mahal. Tapos ito nakita ko, Salt Himalayan, £2 lang siya, Ang mura niya dito, ha? Kasi sa Pilipinas, ang mahal niyan. Tapos nakita ko nga ito na napakaganda. Sa akala ko pang display. Air freshener pala siya. May gold and silver. O, diba? Ang ganda. Parang ayokong gamitin ba? Parang gusto kong siyang i-display pagka naubos na. Tapos nakikita ko itong mga laruan, no? Tapos yung mga damit dito, ang mabahal. Oo, as in, parang lang ba, yung quality niya, mostly nakikita ko siya sa Baclaran, sa Divisoria, ganon. Na, hindi ko bibilin siya kasi tignan mo yung quality niya, £20. So, parang nasa mga 1,000 pesos. Ganon, kasi nga summer dito, so ganyan yung mga display. Pero hindi ko bet yung mga tela, ganon. Just may mga, ito, ang mahal din ng mga pangbata, £15 yung isang swimsuit. Diba? Ang dami ditong mga, para lang din siyang Baclaran, kumbaga. Ito yung bet ko sanang bilhin. Kaya hindi naman siya sulit sa presyo. Nasa £50. So, parang nasa mga 3,000 pesos yung matching na yan. Pero maganda yung quality niya as in. Pero mahal nga, diba? So, makakabili naman ako yan sa Pilipinas. So, ito naman, nakabili ako dito ng sunglasses na £5 lang. Yung mga fake-fake na mga Louis Vuitton, MK, mga ganon. Pero, fake lang yun. So, ito naman, nakita ko, ang daming pang sa nail, £1 lang yan, tsaka yan tago £1 each lang. Pero I don't think na maganda yung quality niya kasi na-try ko yung mabilis matanggal yung cutic. So dito ako pumupunta sa £1, lahat everything £1. Hindi naman everything pero lang selected area. Pero ang mura nitong chocolate na hindi ni daddy mabili-bili kapag nandoon siya sa Pilipinas kasi ang mahal niyan sa Pilipinas, 500. So, eto na nga. Tinry ko yung mango nila, B. So, ang sarap ng mango nila dito. Magkaiba ng mango sa Pilipinas siya dito. Parang dito, parang star apple, yung lasa niya. Siya, matamis siya na juicy, pero maugat. Ay, ayoko ng maugat. Pero ang sarap niyang sip-sipin. Ang hirap mag-impake kapag limited lang yung space na pwede mong dalhin. Kasi nga, papunta kami ngayon ng Portugal. 2 weeks kami doon. So, from Portugal, going to Philippines na kami. Hindi na kami babalik dito sa England. Kaya lahat ng mga gusto kong dalhin from England, hindi ko kayang dalhin kasi nga, limited lang yung pwede namin ilagay yung bagahe namin. As in, 10 kilo lang yung pwede namin i-check-in. Tapos yung hand carry namin, mga 10 kilo lang din. So, yun lang kasi yung
nabook namin na mura. Kasi nga, syempre, 5 kami. So, mahal ang ticket B. So, nagtipid nga kami. Buti na lang may ganito akong plastic na dala. Dinala ko talaga to from Pilipinas siya. Nabili ko sa TikTok. So, ginawa ko yung mga madudubi kong damit. Diyan ko nilagad. Binacuum ko siya. So, parang marami rin siyang space. Tapos, kasi yung malilinis sa damit, yan, nilagay ko sa ibabaw. Para hindi sila magsama-sama kapag yung madudumi siya malilinis, 'di ba? Para pagdating namin doon nga sa Portugal, malalabhan ko kaagad. So, ayun, tinitimbang-timbang na namin, 'di ba? 10 kilo lang dapat yan, yung hand carry na yan. Tapos, ito naman yung malaki, ito yung check-in namin. So, ito na nga, papunta na nga kami doon. Bali, after nun yung namin yung flight namin. Tapos, hindi magkasya lahat ang bagahe namin. Parang ang dami-dami niya, pero konti lang talaga yan. Mostly mga damit-damit lang talaga yan na nakuha ko dito sa England. Bali, mga 2 hours and a half lang from London to Portugal. So, susunduin kami ng parents ni Habi. So, yun lang muna. Finally, nakarating na ako ng Portugal sa lugar ng aking biyanan. First time ko dito sa country nila. British sila guys, pero dito na sila naninirahan sa Portugal nga. So, eto na nga, nung nakapas kami doon sa immigration, ang daming tanong sa akin. Tapos, ayan, commercial muna tayo. Dahil ang daming ang nangyari nung nag-check-in kami, nagbayad-bayad pa kami ng extra-extra ganun. Kaya uhaw na uhaw ako, uhaw at saka gutom. Buti na lang meron akong dalang portable na tubig na ganito na hindi na ako bibili dito sa loob ng airport na pagkamahal-mahal yung mga pagkain at tubig nila. Walang free water, walang free kahit na ano dito sa airplane. Kahit tubig, bibilin mo. Yung isang bottle na gano'n, parang nasa mga £3.50. So, buti na lang may dala akong ganyan. Kung hindi, talaga uhaw na uhaw. 2 hours lang naman yan papunta ng Portugal. So, eto na nga, nung pa-landing kami, magkakahiwalay pa kami ng upuan yan. Buti na lang yung nakaupo dyan sa may window, nakipagpalit sa akin kasi magkaiba nga ng booking. Ewan ko ba, ang gulo ng booking namin. So, eto na nga, landing na kami, sinundo na kami ni Grandpa at Nani. Dalawang car pala yung ginamit namin. Ako yung nakaupo dito sa maliit. Yung isa naman, si Daddy nandun sa isang car. So, eto yung bahay nila. Ang ganda dito sa Portugal. Itutur ko kayo dito. Ito yung villa nila. Ang ganda dito. Grabe. First time ko nakarating dito sa lugar nila. Actually, si Daddy, ang tagal na rin nakarating. Tsaka yung mga bata pala, first time dito.